Hi guys, Nurse Clay here, and welcome to a new day in my life here in Iceland. Today, gagala tayo at isasama ko kayo sa mga sikat na tourist destinations dito. Sa mga nagbabalak bumisita ng Iceland, sure akong isasama nyo to sa bucket list nyo. Today, magta-travel tayo sa Golden Circle of Iceland. Ito ang pinakasikat na scenic route na ginagamit ng halos lahat ng turistang bumibisita dito. Today, itutur ko kayo sa Thingvellir National Park. Pupunta tayo ng Gullfoss, ipapakita ko sa inyo ang geyser at pupunta tayo ng Kerrid Crater. Maaga kaming umalis ng Reykjavik guys kasi medyo malayo tong travel na to. This is approximately 250 kilometers from and back to Reykjavik. Maganda ang panahon at summer but I would suggest guys na magdala parang kayo ng jacket nyo para hindi kayo lamigin. At ang pinaka-importante sa lahat, wear comfortable shoes para hindi kayo mahirapan maglakad. Kagaya ng ilan sa pinakamagagandang bansa dito sa Europa, tourism ang isa sa number one source of income ng bansang Iceland. Kaya naman labis ang pagpapahalaga ng bansang ito sa mga tourist destinations nila. Napansin kong lahat ng tourist destination dito ay malinis, maayos, well-maintained, napakaganda ng mga bathroom, may mga stores para maging komportable ang mga turistang bumibisita dito. Naisip ko nga sana ganito rin sa Pilipinas na pinapahalagahan ng tao at gobyerno ang mga magaganda at sikat na tourist destinations natin. By the way guys, we're here in Thingvellir National Park. Thingvellir is an Icelandic term which means assembly plains. Napakaraming major events sa history ng Iceland na nangyari sa lugar na to. And also this place is famously known as the Heart of Iceland. This is the first established national park in Iceland in 1928. And today, Thingvellir is listed as part of the UNESCO World Heritage Site. At lahat ng magnificent landscape na makikita natin dito is created by tectonic forces. This whole place is in continental rift zone. At lahat ng makikita nyong bato sa magkabilang side kung saan tayo naglalakad guys are actually one whole piece na nagkahiwalay lang because of tectonic forces. To give you a clearer picture, kung napanood nyo na yung movie guys ng The Gorge, ganito yung idea nun. This whole enormous area is also known as the Almanaya Gorge. At ganito naman guys ang itsura niya kapag aerial view. O di ba guys, halos kapareho nung nasa movie. Pero hindi po dito ang shooting location nun at kung hindi ako nagkakamali, shoot po nila yun sa Norway. Medyo mahaba-habang lakad to guys and I would suggest na siguraduhin yung kumain kayo at uminom kayo ng water or magbaon kayo ng water para hindi kayo mauhaw. Good thing guys, dito sa Iceland kahit na summer, kahit na tirik ang araw, malamig pa din. Medyo tolerable naman yung temperature kasi 13 degrees Celsius and honestly guys, hindi naman ako inuhaw at hindi nga pinagpawisan yung kilikili ko. At sa mga magtatanong po kung kailangan bang 4x4 yung sasakyan or mataas na sasakyan yung kailangan para makarating dito and the answer is no. Basta summer at walang snow, kaya to ng regular na vehicle. And this is only 40 minutes drive away from Reykjavik. The national park itself is open 24/7 and there is no entrance fee. Kailangan nyo nga lang guys magbayad ng parking fee. O kaya naman bayaran yung mga activities na gusto nyong gawin. Speaking of activities, sa mga taong mahilig mag-scuba diving, dito matatagpuan yung sikat na Silfra Fissure na nag-o-offer ng scuba diving para sa mga tourists. And by the way guys, yung maliit na waterfalls na nakikita nyo sa likuran ko ay tinatawag nilang Öxarárfoss. At isa ito sa highlight ng hiking dito sa Thingvellir National Park. Next on the list, ipapakita ko sa inyo ang ganda ng Gullfoss Waterfalls na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Grabe guys, napakaganda ng waterfalls na to in person. This waterfalls is so unique at first time ko lang makakita ng ganitong klaseng waterfalls. Truly, this is an incredible display of nature's power. First time ko lang makakita ng ganito kasi typically ang waterfalls na nakikita ko is nasa taas and then bumabagsak pababa yung tubig. Ito naman guys, yung tubig niya para bang bumabagsak sa ilalim ng lupa. At yung mismong waterfalls ay nasa baba. Good Falls is an Icelandic term which means Golden Falls. Actually guys, within the area of Good Falls, napakarami ng activities na pwedeng gawin. Kagaya ng horseback riding, hiking sa Good Falls Canyon, o kaya naman mag-relax sa Secret Lagoon. And that's the reason why majority of the tourists na nagtatravel sa Golden Circle, instead of a day, ginagawa nilang 3 days yung travel nila para ma-enjoy lahat ng pwedeng activities na gawin. At dahil isang araw lang naman yung travel natin ngayon guys, itutur ko lang kayo doon sa mga basic and most famous tourist destinations sa Golden Circle. At syempre, hindi pwedeng mawala ang isa sa pinakasikat na tourist attraction dito sa Iceland, ang geysers. Ito guys, yung butas na may water na nagpo-produce ng lively eruptions every few minutes. At sobrang init ng mga to guys. This is actually 80 to 100 degrees Celsius. Kaya kailangan doble ingat. Huwag matigas ang ulo as a tourist at sumunod po tayo doon sa mga safe place kung saan tayo pwedeng manood at huwag tayong pumasok doon sa mga area na pinagbabawal na. And mind you guys, may mga turista talagang matitigas ang ulo at sumusuway sa mga pinagbabawal na rules at naaaksidente. At ito guys, ang itsura ng geysers bago magkaroon ng lively eruption. Basically guys, para ka nagpapakulo ng tubig sa isang malaking kawali, yun nga lang ang kaibahan, sumasabog siya pataas. This geyser is called Strokkur, which is the most active geysers dito sa Iceland. At ganon yung itsura niya guys kapag nagkaroon ng lively eruption. The blasting water extend to the heights around 15 to 20 meters every 5 to 10 minutes. Next on the list is Brúarfoss, known as Iceland's bluest waterfalls. Basically guys, kung mahilig kayo sa Gatorade at iniinom nyo yung kulay blue, ganun na ganun po ang kulay ng waterfalls na to. Brúarfoss is an Icelandic term which means bridge fall. Based on the stories guys, noong unang panahon, meron daw ditong footbridge na nagko-connect sa dalawang magkabilang sides at doon kinuha yung pangalan ng waterfalls. This waterfalls is also considered a hidden gem. Actually guys, very recently lang talaga gumawa ng bagong hiking path para mapabilis or mas maging accessible itong waterfalls na to. Dati kasi, it will take you 2 to 3 hours hike para lang makarating dito sa waterfalls na to. And honestly, kahit gaano man kalayo ang hiking papunta dito, kapag bumisita kayo ng Iceland in the future, I am telling you guys, kailangan yung makita ang wonder na to. Last but definitely not the least, we will be exploring this vibrant blue gem or also known as the Kerid Crater. By the way guys, hindi po free entrance dito. You need to pay 600 kronor para makapasok at makapag-hike sa loob. To give you a background about this natural wonder, Kerid is actually a volcano, a cone volcano, kagaya ng meron tayo sa Pilipinas, yung Mayon Volcano. It's just so happened that after the eruption, after matanggal yung mga magma reserve, nag-collapse yung mismong volcano kaya nagkaroon ng crater dito. Actually guys, sobrang daming actively erupting volcano dito sa Iceland. Kaya nga Iceland ay hindi lang kilala bilang land of ice but also the land of fire.
Approximately, the crater is 55 meters deep and 170 meters wide. At pwede mong lakarin paikot yung mismong crater kagaya ng ginawa namin guys. But definitely, I would say that my favorite is the view from up. At dito na magtatapos ang ating tour sa famous na Golden Circle. Grabe guys, sobrang daming magagandang lugar dito na napuntahan ko na excited akong i-share sa inyo. That's all for this video. Sana nag-enjoy kayo sa tour natin dito sa Iceland. I can't wait to show you more at itutur ko kayo sa mga magagandang tourist destination sa south ng Iceland. That's all for now. Bye guys!